Nakakita at nakarinig na ba kayo ng ibon na nagsasalita? Ibon na kayang gayahin yung sinasabi mo? At kung magsalita kasing daldal ng tao? Kung di ka pa nakakita ng ibon na ganyan panoorin mo tong video na ito. Kaya tara, kilalanin natin si Noah. Good morning! I love you! Maligo ka? Ngayong aga? Papa? Ay, guwapa! Bye-bye! Magandang buhay mga amigo-miga. Sa video na ito meron tayong kikilalaning ibon na may kakayahang magsalita. Ito kasing kaibigan ko meron siya na ikwento sa akin na meron daw siyang kakilalang nag-aalaga ng ibon. Ibon na kasing daldal daw ng tao. Kaya syempre dahil usapang ibon yan, agad namin itong pinuntahan. Alas 6 ng umaga nung nakarating kami dito. Dahil base sa sinabi ng nag-aalaga sa ibon na ito, napakadaldal raw nito kapag umaga. Kaya alas 5 pa lang ng umaga nagising na ako para maaga kami makarating sa kanila. Pagkarating pa lang namin sa kanila nalubong na kami ng pagbati. Ito nga pala si Noah, isang crested mine na mas kilala dito sa Pilipinas bilang Martineco o Martinez. At mamaya ay aalamin natin ang mga bagay tungkol sa ibon na ito. Sa ngayon ay kilalanin muna natin si Noah. Ngayong aga! Love you! Togas, Papa? 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 Siya si Noah. Yan yung binigay nilang pangalan dahil yan din daw yung pangalan nung nagbigay sa kanila ng ibon na ito. 2 taon na raw ito sa kanila. At noong May 10, 2022 nung dumating siya dito, sisiw pa lang daw ito nung napunta sa kanila. I love you! Kaya habang lumalaki daw siya, tinuturuan na raw nila itong magsalita. Anak na raw kung ituring daw nila ito. Kaya sobrang napalapit daw ang kanilang loob sa ibon na ito. Maraming beses na raw itong nakawala at minsan ay sinasadya daw nila itong pakawalan. Nang sa ganun din daw ay maramdaman niya na siya ay malaya. Marunong din naman daw siyang bumalik mag-isa. Pero sabi nung nag-aalaga sa kanya, nung unang beses daw siyang nakawala di raw siya nakabalik agad. Hinanap daw siya kung saan-saan. Love you! Halos sinabot daw sila ng 1 linggo bago daw siya nahanap. Sabi nung nag-aalaga sa kanya, kilalang kilala daw siya ng ibon na ito. Mama rin daw ang kanyang tawag sa kanyang amo. Kaya nung panahon na nakawala siya at nakita daw siya sa isang bahay, agad daw itong pinuntahan ng amo niya. At nung magkita daw silang dalawa, bigla daw nagsalita yung ibon at sinabi niyang mama. Ibig lang sabihin nun talagang sobra silang magkakilala. Alam din daw niyang tawagin yung anak ng kanyang amo. Kirkir! Sino si Kirkir? Ikaw. Siya pala yung Kirkir. Kirkir? Kirkir? Kaya talagang sobra kami namangha sa kanyang abilidad na magsalita. Isa pa ay napakarami niyang salitang kaya niyang bigkasin. Kaya talagang maaliw ko sa ibon na ito. Kaya hindi na rin ako nagtataka na napamahal sila sa ibon na ito. Kahit nga ako parang gusto ko siyang iuwi. Pero wag na lang kasi panigurado hanapin yung kanyang mama. Kahit nga itong kasama ko ay naaliw sa kanya. Sabihan ba naman siya ng gwapa talagang gustong gusto niya? Nakilig ko. O diba sa ibon na lang talaga yung kinikilig. Love you too! O diba saan ka pa? Buti pa nga tong ibon na ito malambing. Ikaw na in a relationship pero bihira mo nang marinig yung I love you sa partner mo. Ay kung ako sa'yo, juwain mo na tong ibon na ito. Meron na nga sa'yo magsasabi ng I love you, meron pa sa'yo mag-greet ng good morning. Mayong aga! Ilong gusto yan, mayong aga! Meron pang mapapaalala sa'yo na you are beautiful no matter what they say. Kadlaw pa sa... Kadlaw pa Plastic nga lang kasi tatawanan ka niya. Marunong din ito magpaalam kapag umalis siya. Dito lang yung ex mo na iniwan ka lang nang walang paalam. Bye-bye! O diba napakatalino niya? Sa 2 taon niyang kasamang mga tao ay talagang marami na siyang matututunang mga salita. Kahit nga sa pagligo mo ay ipapaalala niya. Maligo ka? Madalas niya raw itong sabihin kapag gusto niyang maligo. May time daw kasi na kapag wala daw siyang tubig sa kanyang hawla pipilitin niyang makawala. Tsaka lalapit sa kanyang mama. Tapos sasabihin niyang ibig lang daw sabihin nun gusto niyang maligo. Kaya dapat daw palaging may tubig sa kanyang hawla. At para daw din na siya lumabas. Sa usapang pagkain naman niya, napakatakaw daw nitong kumain. Kaya maya't maya siyang tumutuka, tumihingi ng makakain niya. Pellet yung madalas nilang ipakain sa kanya. Pero kumakain din daw siya ng mga prutas. Hinog daw na apple mango yung paborito niyang kainin. At minsan kumakain din daw siya ng uod. O yung tinatawag na earthworm, yung uod sa lupa. O yan na nga nakilala natin si Noah. Atin na rin alamin kung ano bang klaseng ibon ang Martinez. At kung saan ba ito nanggaling. Unang trivia ay, ang ganitong klaseng mayna ay hindi native dito sa Pilipinas.
Pilipinas. Ito ay native sa Indochina at na-introduce lang ito sa ating bansa noong taong 1850 at madalas na itong makita sa parte ng Luzon at maging dito sa isla ng Negros. At sa ngayon ay list concern ng kanyang conservation status. Ang mga myna bird ay naging popular cage bird noong taong 1980 dahil nga sa kanilang ability na magsalita, kumanta at manggaya ng iba't ibang uri ng tunog. Kanina nga ay narinig nyo ang kanyang pasample sa pagsasalita. Gaya nga ng sinabi ko, marunong din sila manggaya ng mga tunog. Pakinggan ninyo. Marunong din siyang gayahin ng mga tunog ng mga pato. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang ganitong mayna hindi native sa Philippines. Pero alam nyo ba na may isang klase ng mayna na native dito sa Pilipinas? Ito ang hill mayna na sinasabing sa Palawan lang ito makikita. Na sinasabing critically endangered na dahil kaunti ng kanilang populasyon. Kaya mahigpit itong pinagbabawal ng huliin. Balik tayo sa usapang crested mayna. Love you. Ang mga mayna tulad ng crested mayna ay belong sa family ng mga starling. Tinatawag itong Starnidae, omnivorous sa mga ibon na ito dahil kumakain sila ng mga maliit na hayop tulad ng mga insekto. Pangunahin nilang pagkain ng mga buto at mga prutas at kumakain din sila ng mga gulay. Sa usapang pugad naman nila, sa mga matataas na puno sila namumugad. Maghahanap sila ng mga butas na siyang gagawin nilang pugad. Umabot ng 4 hanggang 6 ang kanilang itlog. Ganito naman ang itsura at kulay ng kanilang itlog. Kulay light blue na may pagka-green. At tuwing month ng April hanggang June ang kanilang breeding season. At tulad ng ibang ibon, mga maliit na sanga, tuyong dahon at mga tuyong damo ang kanilang ginagamit sa kanilang pugad. Ang gantong ibon ay teritorial. Napaka-aggressive nila sa ibang ibon. Kaya hindi sila pwedeng may kasama na ibang uri ng ibon. Dahil panigurado ay kawawa ang mga ito. Kahit nga kami mismo ay tinutuka niya dahil nga di niya kami kilala. At sa kanyang amo lang ang kanyang kasundo. Kaya na nga at atin na nakilala tong ibon na ito. Hanggang dito na lamang ang aming video. At si Noah ay magpapaalam na sa inyo. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood sa amin. Lalong-lalo na sa inyong walang sawang pagsuporta. O siya, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, paalam.